Okay, good morning, ladies and gentlemen. The 96th regular session of the 11th Sangguniang Bayan ng Pultordet. We are everybody stand for our prayer and say Mr. Alatin. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, itinataas namin ang iyong pangalan. Pinapupulihan at pinasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong mga ginawa at pagpapala. Salamat sa panibagong araw. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, pero sa sinakanan, alam ng puso, sa bibig mo'y bumay. Upang bilang, kuya ka ng magiging, sa manlulong, di ka pasisigil, sa Madam Secretary, please roll call. Member of the Sangguniang. The Honorable Members of the 11th Sangguniang Bayan, the Honorable Summer Eve, Chua, Jorda, Gatungay Jr., Bernardo, Saibol, Tinson, Galan, Ong, Galang, Reyes, 10 council members are in attendance. So we have it in room, so we proceed. Our session, leading us to the session of the previous session, held. So, defer muna at next session na lang siguro pa-aprobahan ang ating previous minutes, regular session. Privilege and question now. Meron? Wala? Walang signify? Okay, kung wala, next tayo. First reading and referral of proposed measures and communication, number 1. Forwarded Ordinance Number 1, Series of 2024 Barangay Panitian, an ordinance prohibiting open defecation within the barangay and requiring for the purpose all that households and establishments to have sanitary toilet for prevention of diseases and promotion of health, further imposing penalty for violation thereof, providing funds therefore and for other purposes for appropriate review. This is an amendment to the ordinance. Mission refer to Committee on Rules and Committee on Health. Directly referred to Committees on Rules and Health. Forwarded Ordinance Number 2, Series of 2024 of Barangay Panitian, appropriating the aggregate amount of 912,182 pesos and 29 cents as supplemental budget number 2, fiscal year 2024, intended for barangay government activities and other exigent need for office operation, as reflected in Land Bank of the Philippines State Bank Statement as of December 28, 2023 for appropriate review. Mission refer to Committee on Finance and Appropriation. Referred to Committee on Finance and Appropriation. Number 3. Forwarded Resolution Number 25, Series of 2024 of Barangay Panitian, a resolution approving the Barangay Investment Plan fiscal year 2025 of Panitian, Sopronio, Española, Palawan for appropriate review. Committee on Rules. To Committee on Rules. Number 4. Forwarded Resolution Number 40, Series of 2024 of Barangay Pulot Interior, a resolution approving and adopting the annual general budget fund for fiscal year 2025 amounting to 5,739,648 pesos of Barangay Pulot Interior, Sopronio, Española, Palawan for review and approval. Mission refer to Committee on Finance and Appropriation. To Committee on Finance and Appropriation. 5. Forwarded Resolution Number 41, Series of 2024 of Barangay Pulot Interior, a resolution approving the supplemental budget number 2024-01 of the Barangay Government of Pulot Interior, Sopronio, Española, Palawan for calendar year 2024 in the amount
1,743,701 pesos and 27 centavos. For review and approval. Mr. refer to Committee on Finance and Appropriation. To Committee on Finance and Appropriation. Proceed. Forwarded Resolution Number 3, Series of 2024 of Barangay Pulot Interior, a resolution adopting and approving the annual Youth Investment Plan from 10% SK budget fund for the fiscal year 2025 amounting 573,964 pesos of Barangay Pulot Interior sa Panyo Espanola Palau. Mr. refer to Committee on Rules. To Committee on Rules. Mr. Communication from the Municipal Mayor, Abner Rafael and Tesorio, duly signed by Mr. Steve P. Manzul, OIC Mayor, requesting to pass a resolution ordinance ratifying all previous presentation, acts, warranties, and all terms and conditions of loan with Land Bank of the Philippines relative to the acquisition of property for the municipality of Safronio Espanola, Palawan, intended for its developmental projects. Mr. refer to Committee on Rules. To Committee on Rules. Mr. Communication from Mr. Sonny Q. Lee, owner of Red Phoenix Cockpit Arena, requesting for endorsement to hold the following events. First 3 days Pintakasi on December 5, 6, and 7, 2024, and Peacock Derby on December 28, 2024, to be held at Red Phoenix Cockpit Arena at Sitio Tagbabalat, Barangay Pulot Shores, sa Panyo Espanola, Palawan. Mr. refer to Committee on Ways and Means. To Committee on Ways and Means. Mr. B. 3 days Pintakasi on January 16, 17, 2025, and 3 Cup Derby on January 18, 2025, to be held at Red Phoenix Cockpit Arena at Sitio Tagbabalat, Barangay Pulot Shore, Safronio Espanola, Palawan. Mr. refer to Committee on Ways and Means. To Committee on Ways and Means. Mr. C. 3 Cup Derby on December 10, 2024, to be held at Red Phoenix Cockpit Arena at Sitio Tagbabalat, Barangay Pulot Shore, Safronio Espanola, Palawan. Mr. refer to Committee on Ways and Means. To Committee on Ways and Means. Committee report number 1. Committee report number 2024-66. Committee on Ways and Means. Good morning po. Committee report number 2024-66 submitted by Committee on Ways and Means and Games and Amusement. Subject, request of Barangay Isumbo for endorsement of its cockfighting events events to be held this December 2024, subsequent to its celebration of Barangay Foundation Day. For the presiding officer, the committee interested of considering the above-cited measure has already done the same. Those would like to report its recommendation with the previously stated hereunder. Number 1, that Barangay Isumbo will be celebrating its Foundation Day this December 2024, and among the activities to be held are hog fights and 1 cock derby. Number 2, that responsive to the guidelines set for the conduct of cock fights reflected in Municipal Ordinance Number 2020-185, the Council conveyed the request for endorsement to the Sangguniang Bayan through Resolution Number 26 Series of 2024, approved on October 7, 2024 during its regular session. Number 3, that the proceeds from the event shall be used to help address the financial problem of the subject barangay. Number 4, that barangays are entitled to holding two cockfighting events in a year. Ordinance Number 2020-195. And this is the second event requested by Barangay Isumbo today. Number 5, that cockfight is scheduled on December 17 to 19, 2024 shall be held at Barangay Isumbo in 1 cock derby on December 20, 2024. Findings and recommendation. Foregoing considered, the committee finds that the events were for a good cause, and this is the second requested
cockfighting event of the subject barangay, his approval of the request would still be in congruence with the prevailing local ordinance, Municipal Ordinance Number 2020-195, which grants barangay council two entitlements each year. Wherefore, the committee recommends for the approval of the request of Barangay Council of Isumbo for the endorsement of its cockfighting events this 2024 to be calendared for the second reading in this particular session. Prepared by yours truly, Chairman Committee on Ways and Means and Games and Amusements, Concord, Honorable Jonathan J. Ong, Co-Chairman, Honorable Fred A. Gatungay Jr. and Honorable Juhan I. Harmain, members. Okay, may comment, correction regarding this committee report na number 2024-66. Okay, hello. Ayos, Robinson. Reporting. Tanong na kay Kagawad Jordan, yung derby ba Kagawad sa Isumbo, ano yun? Saan ka nagaganapin? Sa barangay nila o dito sa... Sa Red Phoenix po talaga ito, kay hindi lang nalagay dito sa kanilang request. Yung hagpipe? Doon po sa barangay Isumbo mismo yung hagpipe. Kasi gusto ko lang linawin kasi dati, di ba may ano tayo, resolution tayo na yung derby, kailangan dito lahat. Sa Red Phoenix po. Tiga-tiga. Okay po. Correction na po. Hindi po pala ito in this particular session. Ano lang? Next regular session po yung approve. Walang grabe. So, okay, correct lang, no? At saka regular session, yung for the next regular session. At saka po yung one cut derby po sa Red Phoenix po. Okay, so, correct? Wala lang? Correct? Correction? You can remove. Thank you po. I move committee report number 2024-66 submitted by Committee on Ways and Means and Games and Amusement, subject request of Barangay Isumbo for endorsement of its cockfighting events to be held this December 2024 subsequent to its celebration of Barangay Foundation Day be adopted. As you know, committee report number 2024-66 survey approval. Okay, next committee report number 2. Joint committee report number 2024-02 of the Committee on Education on Roads, Good Government. Presiding. Morning. Yes, I right. The committee report number 2024-02 submitted by the Joint Committee, Education, Culture, and Rule Committee on Rules, Laws, Good Government and Privileges, subject requested authorization to of the local chief executive to enter into memorandum of agreement MOA with Doris E. Martinez National High School, Barangay Abu-Abu for the development of their work in the versionist in the municipal government of the Province of Palawan. For the presiding officer, the committee referred to the consider the above cited mission. How do we consider the same and would like to report its findings and recommendations with the following premises to it. Number 1, the local chief executive requested to be authorized to enter into memorandum of agreement MOA with Doris E. Martinez National High School for the deployment of their work immersionists in the municipal government of Soprano Española, Palawan. That the work immersion program is an essential component of senior high curriculum as mandated by the Department of Education and provides students with hands-on experience in real-world settings, bridging the gap between theoretical learning and practical application. Number 3, the deployment of work immersionists represents a vital opportunity for students to engage with the local government and develop their competencies in the professional environment. Number 4, that this collaboration fosters a relationship between the municipal government and educational institution promoting the mutual benefits. Finance recommendation provides consider the committee finds that this resolution-based strategic initiative enhance learning skills development and capacity building among students and municipal personnel. Now, therefore, the committee recommends to approve the request
for authorization to enter into MOA with the Doris E. Martinez National High School for the development of the world's immersionist municipal government of Hispaniola, the calendar for secondary and the next regular session. Prepared by yours truly, Chairman Committee on Rules, Arsani K. Bernardo, Chairman Committee on Education and Culture, Concord, Noble Justado Tingson, Fred Gatungay, Nina Sahibul, Arnold Galan, Michael Jorda, Jonathan Chua, Jesse Galang. Okay, any comment? Correction regarding this committee report number 2024/02. I move that the committee report number 24, submitted by the Joint Committee on Education and Rules, requested authorization be adopted. Okay, as you know, committee report number 2024/02 is not approved for adoption. Calendar of business. A. Unfinished business from previous administration, from previous session, board plan. Business for the day, second reading. Number 1. Provision ordinance number 2024/12, correcting the inclusion of the aggregate amount of the end of 19,396,637 pesos as 2025 general application annual budget covering the various expenditures of regular officials, rendering general public services, social services, economic services, and other services of the municipal government. With the title? Mr. Presiding, hindi na in-code, baka pwedeng aprobahan na natin ngayon para hindi na ma-delay. Total, nandiyan naman yung sulat, ilibasahin ko na lang. Hindi lang na in-code, Mr. Presiding. So, ano pleasure na body? Aprobahan lang natin ito, walang draft ay... Nandiyan po may draft, hindi lang po na hindi natapos. So, anong pleasure ng body? Kahit walang draft? Aprobahan ito? Gagawag-galan, yun ito. Mr. Presiding, kailangan kasi natin ng draft kasi kung inyo pong napapansin, from 292 million yata, 253 million, 292 million, 70,000, naging 319 million. Saan po nakuha yung pandagdag? Kasi kung tustusin po, Mr. Presiding, ay pa-short po yata tayo ng budget for year 2024. So sa 2025 ay tumaas. So kaya gusto na natin sanang makita yung draft. Tapos marami pa po tayong nakikita dito na dapat maayos, Mr. Presiding. Thank you po. So, may ano ba ito? Na-prepare na ba ito? Sige, Mr. Presiding, kung hindi naman tayo So, table powder? next session na lang natin.
for the next regular session. Assign business. Mr. President, excuse po. Baka pwede ko po masingit dito sa masuspendero dito yung letter I number 8, yung item number 8 po sa first reading. Yung letter A po at C. Request po ito talaga ng Comando Brotherhood po ba para sa kanilang Christmas party sana. So, kung okay po sana sa council na kasi sa 5, 6, 7 na po okay lang po sa body na i-approve po itong request nila. Yung letter A. So, ano pleasure na ba din? Mr. President, kasi okay naman, pero kung titingnan natin dito, yung Red Phoenix na request halos buong buwan, sunod-sunod. Malinaw naman sa batas, sino ba pinapayagan natin na magpasabong? Even though sila may permit, pero may binigay tayong nakalaan para sa kanila na Sabat ay linggo, every Sunday at saka local holiday. Pinapayagan natin sila. Kaya nga natin dumadaan dito para ma-regulate natin yung ating pasabong. Pero kung titingnan mo dito, halos buong buwan, mga nakaraang taon pa natin na halos buwan-buwan, hindi na yung parang libangan yung nangyayari. Parang sugal na talaga siya yung nangyayari dito sa Red Phoenix natin. Pinapayagan naman natin sila every Sunday at saka legal holidays. Bakit ngayon halos isang buwan na yung kanilang pasabong? Actually po sana ito yung 3 days penta kasi po, ang request talaga ng Comando Brotherhood po ay sa panitian sana gaganapin. So nilagay ko lang po dito na sa Red Phoenix na kasi nga po dalawang event na yung panitian. So kanina po nagtanong ako kay Konsehal Galan, pwede naman po pala sanang gaganapin ito sa panitian kasi po request po ito ng Comando Brotherhood ay pinapayagan naman po yung mga ganong asosasyon na kukuha ng permit. So yung kaya po ito nalagay lang na Red Phoenix kasi nga po kala ko hindi nga pwede yung ganon. So tanong din po kay Kagawad Galan na pwede naman pala silang payagan na doon ganapin sa panitian. Kasi po doon din talaga yung event ng kanilang year-end party po. Ang Paderby, Comando rin. Yung December 28 po, hindi po ito sa Comando. Kaya po yung 3 days, 5, 6, 7 lang po yung hiningi kong ma-aprobahan sana kasi ito po yung penta kasi ng Comando sa parting panitian, Isumbo, ano po yun na area po yung hanggang Abu-Abu po ata po sila. So yun, yung sabi nga po ni Konsehal Galan, itong tinanong ko siya, ay pwede po silang payagan kahit doon ganapin sa panitian yung mga ganitong organization po kung kukuha ng permit. Yes, Kagawad Galan. Okay, thank you, Mr. Presiding. Wala kasing, dito sa first reading, wala kasing nakalagay na komando, nakalagay Red Phoenix. So, maging specific na lang po kasi, Mr. Presiding, dahil base sa ordinance po, any organization, Boy Scout of the Philippines, Balikbayan, Comando Brotherhood, kasama po yan, Guardian, pwede po yan magpasabong, Mr. Presiding, kung saan sila pwede magpasabong. Pero intended for 1 day lang po, Mr. Presiding. So, gawin po siguro natin, Mr. Presiding, specific na lang, na Comando Brotherhood, pinapayagan sila kung anong pizza ang mapili nila. Pero tingin ko 7 yata ito 7. Aalatin na po yun para sa Comando Brotherhood. Pero yung Red Phoenix po siguro, hiwalay po natin dito. Kasi hindi naman po sila pwede magpa-derby kasi ang derby talaga sa malaking sabungan. So, 1 day lang talaga, Mr. Presiding, base po sa ordinance. Yung Boy Scout of the Philippines, HK, pwede po magpasabong yan. So, thank you po, Mr. Presiding. So, December 7 lang. December 7 lang po, Mr. Presiding. Base doon sa ordinance po natin. Thank you po. Hindi ko kasi masyadong kabisado yung ordinance, pero sa batas, ang pagkaalam ko, SK, Barangay Foundation, Balikbayan,
At, pero yung organization, hindi ko masyado kabisado doon sa batas. Dito sa ordinance, hindi ko kasi masyado kabisado yung ordinance. Pero sa batas, wala yung organization doon. At saka may purpose siya. Yung purpose sa SK, pagkalam ko, pinapayagan lang yung purpose yun for fundraising ng Sangguniang Kabataan. Pero yung Christmas party ka magpasabong, tingin ko, hindi yun siya, ano bang purpose nila magpasabong para sa sarili lang nila nakikita? Dapat may purpose. May purpose ko saan mapupunta yung kita ng kanilang pasabong. Sa organisasyon, siguro. Gagawa sa gatong lain, nalaman. Thank you very much, Mr. Presiding. Tama po yun sa paligagawa na Arsani, but human consideration na lang rin po. Kasi kahit pa paano is part na rin po sila ng ating community. Ang mga iba nga, parang napansin ko sa ibang bayan, birthday na nagpasabong. But ito, hindi natin insist yung human consideration na lang din po ito. At pagkilala po sa asosasyon na kasama rin po natin sa bayan. Malaki naman po yung ambag nila sa bayan po natin, nakikita natin. Thank you very much. Okay, let's go. Thank you. Hindi po tayo tutol doon. Ang sa atin lang, kasi papel ito nasa batas, tingnan natin yung papel. Kasi yung nag-request, hindi naman komando Red Penex. Red Penex po, kaya kung nga na-question, kasi halos buwan, kung titingnan natin dito, sunod-sunod yung sabong nila. Hindi po ako nagko-question doon sa komando. Yung pinagbabasehan po natin papel, yung communication po, hindi po galing sa komando. Galing po sa Red Penex. Kung komando sana nag-request dito sa atin, bakit hindi natin papayagan kung pwede naman sa batas? Red Penex po kasi, malinaw po dito sa communication natin, Red Penex yung magpapasabong dito sa ating sabungan. Hindi po Komando Brotherhood. Yun na nga po, ganoon din po sa sinabi ko ulit kanina. Akala ko kasi hindi pwede yung ganong request kasi sa panyan. Totally po, meron talaga silang request. Hindi ko lang na dito. Kasi po kakala ko dahil hindi pwede kasi nga sa panitian nila gaganapin. Pero kung yun po yung nanap ni Consiel Fernando, pwede ko naman pong pahati dito kung sakali po yung request nila. May request po talaga kasi po sila. Actually po yung request nila dito ay December 7 nga lang. So kaya ginawa ko na lang 3 days kasi nga sa yun po yung usually nangyayari na 3 days yung pinta kasi. Pili ko pong to follow ko po yung request letter na ngayon din po. Kasi lang naiwan ko kasi sa bahay ni Sir Presiding. Pasensya na po. Okay. Kakontingson, ano kang tapon? Tama rin kay B-Boy, ano na lang siguro kami natin, yung request nila dali na lang. Tapos yung, di ba, isumbo yung sa panitian na pasabong. So, ginagatin panitian na lang yung barangay para hindi naman malito yung Kung sa barangay, doon sa barangay, di ba? Tapos komando na lang yung okay na rin yun. Thank you very much. Siguro baguhin na lang natin request ng komando, 1 day lang. Kasi marami po tayong organisasyon dito. May fraternity, may mga kung ano-ano pa. Kasi nahanapan po natin yan kung naka-registered ba yan sa SEC. Pero yan naman, alam naman natin, kailangan nila. Hindi po tayo tutol, kaya lang nagka-problema po kasi dito sa kanyang title. Galing ka po kasi kay Mr. Lee, na owner ng cockpit. Palitan natin ng komando na 1 day lang. December 7 na magpaano sila for fundraising purposes para sa kanilang gaganaping Christmas party para malinaw dito sa atin. Kasi papel po natin to dito sa Gunian, baka maya pinayagan natin yung komando na 3 days nagpasabong, yung pala 1 day lang sa ordinance. Pabalik po sa atin yan. Yun lang, Mr. Presiding. Ibisi, meron ka? Thank you very much, Mr. Presiding. Pali, nakikiramdam din nga ako kasi kung sa ordinance po ay 2 lang talaga ang papayagan, kung ito ay magpapasabong in any barangay, credited ba ito or ibabawas ba or doon sa barangay na? Siyempre kung 2 beses lang, barangay pista and barangay foundation, yun lang ang ina-allow. At ngayon magpapasabong sa panitian na hindi nga talaga siya intended for the organization requested. Hindi ako, opposed ako doon kasi kung kami nga, nagre-request din, diyan kami pinapayagan sa pangatlong pasabong Diba? So, kasi doon nga, i-specify lang natin na hindi siya pasabong ng barangay. Kasi kung pasabong ng barangay, hindi rin talaga ako
ipapabor. So, thank you very much po. Ano lang, specifically na yun talaga ay para sa organization, not in Barangay Panitian or in the barangay. Thank you po. Okay, thank you. George Bernardo, meron pa? Yung kadagdagan lang kay Kap, paano kung lahat ng barangay ng komando nag-request ng pasabong? Di ba po? Kasi maging ano na nila ito, lahat ng barangay nag-request sila ng pasabong. Kasi bawat barangay, kung titignan natin, may mga komando brotherhood eh. Tapos pinapayagan natin one day lang. Kasi pagkaalam ko talaga sa batas, wala po SK, Balikbayan, wala pong brotherhood doon. Ewan ko lang sa ordinansa, wala, malinaw po sa batas. Pagkaalam ko, walang brotherhood. SK lang yung pinapayagan na magpasabong po na fundraising para sa fundraising ng SK. Pero yung brotherhood, wala po eh. Anong title? Mr. Presiding, motion for suspension of the votes. Tingnan po yung ating mga ordinance. So, 1 minute suspension. Pakibasa lang yun. This is part of 2021. 2021-95, our ordinance for regulating the cockfighting. Guidelines for cockpit operation. Section 15 po. Isa lang po. Conduct of cockfighting. Just like mentioned po, regular cockfight Sundays and legal holidays, their quiz will be conducted. Ito po ang lang. A to E. Yan po ang alam. A to E po. So, special campaigns may be conducted only by virtue of special permit to be issued by the local chief executive with the concurrence of the Sangguniang Bayan, provided that the issuance of special permit for special campaign shall comply with the provisions of the municipality's administrative code. The mayor, with the concurrence of the Sangguniang Bayan, may issue special permit for special campaigns to a maximum of 5 times a month, provided that no 2 permits shall be issued in one particular week. First po, for not more than 3 consecutive days and not more than twice a year during foundation and municipal fiestas as fixed by the Sangguniang Bayan. Second po, for more than 3 consecutive days and not more than once a year on the occasion of an agricultural, commercial, industrial fair, carnival, or exposition to be held. Next po, for entertainment of foreign dignitaries or for tourists or for returning Filipinos, commonly known as balikbayans, provided that only 1 permit may be issued for the purpose within a calendar year for a period not exceeding 3 consecutive days. Fourth po, for the support of national fundraising campaigns for the charitable purpose as may be authorized by the Office of the President, that this privilege shall be granted for only 1 time within the calendar year for a period not exceeding 3 consecutive days. And the last one po, barangay founding anniversary and barangay fiesta celebrations.
sa batas natin, yung SK, meron yan eh. SK, Sangguniang Kabataan, for fundraising. Hindi, ito kasi sa ordinance natin para dito sa atin, pero sa national law, yung SK, Sangguniang Kabataan, pwede pa for fundraising yung Sangguniang Kabataan. PD 445 po. Wala yung organization. Balik pa yan, yung foundation of Mr. Presiding, total concurrence kasi hindi pwede magbigay si Mayor ng special permit kundi dadaan sa atin. Kaya nga with concurrence ng Sangguniang Bayan kasi yung nagre-regulate, kaya one day lang. Siguro, papayagan natin yung komando, pero yung suggestion ko lang, buong Espanyola, isa lang, minsan lang sa for fundraising nila para sa kanilang Christmas party. para sa federation. Federation nila para sa Christmas party nila. One day para okay, special permit, 1 day o 3 days. Nasa sa atin po yung kung ilang bigyan natin sa kanila. Manis ka gagalan, meron ba? Thank you po, Mr. Presiding. Support po ako sa sinabi ni Kagawad Arsani. 1 day lang po talaga pagbibigyan natin kasi hindi naman pwedeng bawat barangay magpapasabong po sila. Kasi parang ano nila yun kabuuhang Christmas party. So, kasama na po yung fundraising sa gastusin po nila doon, Mr. Presiding. December 7 po, Mr. Presiding. Thank you po, Mr. Mike. Mr. Presiding. Dahil, yun nga, kilala naman natin yung mga komando na yan. Ito lang, tumutulong naman din sa atin. Payag po ako na bigyan sila ng 1 day na magpasabong. Pero ang ko lang, siyempre maging presidency ito sa atin. Marami sa mga organization natin na nakarehistro na po sa SEC, baka gumaya sila. So, kung pinayagan natin yung komando, sana naman payagan din natin yung iba. Para hindi maging problema nung bayan natin ng pagkatampo-tampulong itong mga organization din. Kasi siyempre, magiging gagayahin nila ito dahil pinagbigyan nga yung ibang organization at bakit yung iba naman hindi. So, yun lang po. Okay, so meron pa? At least, Kagawad Job. Wala na po. No po na po. So, wala lang, 1 day lang. Baguhin ko na lang po. So, anong title? Sige po. I move for approval of the request of Commando Brotherhood to hold 1 day event on December 7, 2024 at Barangay Panitian, Sopronia Española, Palawan, conduct a 1 day cockfighting event be adopted. Okay, question mo, seconded. Ma'am, baka pwedeng palagay sa Picture. all of the member po yung pumamayag dito sa request ng komando po. Opo, sponsor na lang po all the members po. Question mo, seconded. No objection? Hearing none. The seat measure is approved for reduction. So kanina sa question hour, hindi dumating yung ating imbitado. Napadalhan ba sila ng sulat kanina? Nung isang linggo? Saka sabihin sila, pwedeng punta na sila ngayon dito. Announcement, reminders. Merong siguro, just Kagawad Armay. Sir Presiding, nag-follow po kasi si Mr. Mini Jamion. Siguro pa attention na lang doon sa ating mga sekretariat doon po sa mga papel niya kung may kulang doon para masabihan po natin siya. Yan lang ang announcement natin ay nag-follow up siya sa atin. May checklist ba yan na binigay sa kanila na mayroong titingnan kung kulang o mayroong kompleto na?
Secretary. As per, ano po, the papers are already under committee na po, committee consideration. Okay. So, committee report na lang. By next regular session, committee report na yan. Okay. So, wala na. So, mag-adjourn tayo. Antayin natin yung pero pupunta yun sila dito. Pinatay na sila. Yes. Madam Secretary. Go ahead. Mr. Presiding Officer, just for the information of the Council po, we received the letter from the Sangguniang Panlalawigan Secretariat posing a query po on the voting done for the administrative case filed by Mr. Marin against Punong Barangay Grega. So, for info po, we'll be forwarding our reply and we will be furnishing the Sangguniang Panlalawigan of the minutes of the events that transpired during the decision making for the subject administrative case. So, kailangan nila yung minutes, ano pang iba? Yung resolution? Decision, no? So, kailangan talaga yun. Kasi yun ang isa sa mga basihan nila doon sa lilitisin nila na problema. Okay. So, meron pa? Ayun natin din, antayin lang natin sila. Sandali, para tanong na sila kung ano ba yung mga magtanong diyan ng mga sanggunian. Matanong na natin sila. Okay? Teka. Recess muna tayo. Kung ilang minuto yan ay recess tayo? 30 minutes? 15 minutes lang. So siguro habang wala pa sila, we have a recess for 15 minutes para kayo lang sila. Okay? Okay, session resume. So, nandito na po yung ating tatlong mga bisita na invitado po. So, maraming salamat rin. Kanta, budget, atin punta po tayo. So, meron po kaunting paglilinaw lang mula sa Sanggunian. Okay, so nandito na po sila. Ano pong gusto nyo alamin dito po sa ating tatlong mga bisita? Yes, Kagawa Jordan. Good morning po. Good morning po sa mga ma'am, sir. Actually po kasi nung ko po kung kailang session yun, ano lang po ako kasi nga po meron kaming PCL nun. So may pundo pa po ako sa travel ng time na yun. So kaya lang, hindi na po pala makareem. Yun lang din po yung concern ko po sana doon. Tanong lang po kung bakit po. So, dito sa kanilang tatlo, kung sino ang sasagot doon. Accountant po yun. Okay, accountant. Good morning po. Good morning po sa ating lahat, sa ating po mga guwapo mga kagawad po, sa ating pong Vice Mayor po. Tungkol po dun sa tanong po ni Kagawa Jorda, yung pong reimbursement niyo po, ano pong petsa po yun? Kasi nung nakaraan po, November 18, ay nagkaroon po ng, nagkaroon po ng Local Finance Committee meeting na yung travel po is wala na po talagang i-claim, kundi official time na lang po tayo. So yun po, ano pong petsa po nun? Before po ba noong November 18?
Hindi ko po ma-sure eh. Kung Yung- before po November 18 na, Ano po kasi yun? pa naman po namin yan. ano po yun sana ma'am, nag-ano po ako ng cash advance, nagpagawa. So hindi po lumabas yung cash advance ko hanggang naka-attend na lang po ako ng seminar, nakauwi na po ako. So Kung before November 18 po hindi ko kagawad, po, yun po, pwede po ma'am, namin consider kasi po ma'am, yun. pwede magpa-check Kasi po. na ano naman po namin, nung nakaraan pa po na patawag po ninyo sa amin ng August is talaga po malaki po yung unrealized pa po natin. So yung travel po talaga is napag-usapan ng local finance na official time na lang po tayo. Kahit po kami may mga pa-travel, may patawag pa rin po, official time po, wala rin po kami claim. Thank you po. Sige po ma'am, pinacheck ko lang po. So, meron pang iba, maliban dito sa Kiko Jordan kasi hold lang po ngayon. May tingnan nila niya kung kailangan anong pizza. ABC? Thank you po. No? Ma'am, yung concern lang din namin sa Liga ng mga Barangay, yung bang na-provide namin na inutang namin na uniform with jacket and hat. So, meron pong pangalawang na bigyan na daw po ng chiki, pero yung nasa kay ABC ayun, wala pa. Pero I think mga September or basta before November sila na nahiya na nga kasi tumatawag sa akin si ABC ayun na lang sabi wala pa ABC, ano na lang just in case lang ano ko. Sa kanila naman ma-order dahil siyempre sila yung may resibo. Good morning po. Doon po sa tanong po ni ABC, nasaan na po yung voucher na nakapasok na po ba sa accounting? Kasi yung mga suppliers po, kino-consider mo po natin kasi obligation po natin yun na mabayaran po sila. So, yung pong voucher po, nasaan po ba? Nasa accounting na po ba? Mahaba po kasi talaga yung naging pila po ng listing po natin dahil epekto po ng unrealized collection po natin. Since October pa po kami, may mga hindi pa na-issue ng cheque. Kaya bago lang po na-i-issuean ngayon dahil sa mga din po natin na measures po na cost cutting po natin. So makakapasok na po siguro yung interest, no? So yun po. Mahaba pa po talaga yung pila. Tapos nung November po kasi is nagbigayan po tayo ng bonus. So wala po talagang naging release. Then ang ating po mayor is babalik na din po nung nakaraang November 15. So yun po, yung reason po doon. So kung wala naman po problema yung voucher, nandun na po yung sa treasury for issuance po ng cheque po. Thank you po. Yes, Kiko Jordan. Yung dito po sa travel order ko ma'am ay October 28 po. Pwede pa po yan. Ibalik na lang po sa budget po. Ay, sige po. Thank you po. Madam Accountant, mayroon din po akong dalawang travel na Basta po before po November 18. Before. Kasi binibigay yun yata sa budget tayo, doon tanggapin ng budget. Ano po, basta po before po ng pag-LFC meeting po namin, pwede pa po namin makonsider. Madam, nais ko na kung Mr. Presiding, nais ko na kung samantalahin yung pagkakataon. Yung mga, kasi dapat yung pondo, ang sanggunian kasi ay hindi nagkaroon ng over expenses. Diba? So, kung ano lang po yung pondo ng Sangguniang Bayan sa loob ng isang taon, pondo pa yan noong previous year. So, hindi po, ano po yun hindi po namin na over expenses. So, hindi po dapat apektado yung sanggunian dito So, kasi nagkaroon lang po tayo na unrealized collection nung dahil din sa ng executive. Sa amin, nagbawas na po kami ng 2.2 million. Bakit naging apektado pa rin kami? At isa pa nga, sa pangalawa ko saan po ba mapupunta yung sinasabing savings na yan? Kasi kagaya po sa amin, ako, mayroon pa akong travel na 72,000, hindi na nga po ako nakapag-attend ng PCL na yun sana, pinag-ipon-ipunan talaga namin para makapag-attend kami, hindi na kami sumama doon sa ibang probinsya, sa Manila, sa Cagayan de Oro, dahil yun po ang pinag-ipon-ipunan namin.
So, yun lang po, Madam Accountant, saka budget siguro kung sino po pwede sumagot. Thank you po. Morning po. Yun pala kagawad yung sa dalawang boats yan yung nakaraan kaya pinabalik namin kasi wala pa kami nakapag-meeting sa local finance. Pero po ang date ay before November 18, i-forward na lang po ulit sa ano kasi nag-meeting kami November 18 na eh. Nag-usap po kasi kami na gano'n ang mangyayari. November 18 na ang huling mga travel na tatanggapin. Tapos may mga pondo pa rin po pero hindi na rin kami gumagamit at naglalakad kami para sa charge sa rata na lang po. Tapos yung sa ano po, yung sa SB, kasama pa rin po kasi isang munisipyo tayo. Kumbaga, lahat ng budget ng munisipyo, apektado po lahat ng ano ng munisipyo. Kahit sa inyo hindi nyo nagamit, kumbaga ang era kasi natin ay para sa lahat kabuuan. Kaya apektado po lahat ng opisina. Karagdagan lang po na paliwanag. Doon po sa ating pagbabudget, buo po yun. Buo ang ating estimate. Kasama po ang sanggunian, kasama po ang local chief executive. Kaya kapag hindi po na-realize ang ating estimated income, so buo rin po yung kasama rin po ang sanggunian. So meron po tayong unrealized income na 23 million, kasama po lahat yun. Kasi wala tayong pera na nakolekta. 23 million po ang unrealized natin. So kaya po tayo nagkakaroon ngayon ng pagtitipid. Thank you very much, Mr. Presiding. So, maliwanag po, Mr. Presiding, dahil doon sa unrealized po natin na income, doon po tayo hindi nakakapag-meet ng ating mga banto ngayon. So, yun lang po yung maliwanag eh. Hindi na po tayo magja-jump doon dahil naubos na yung pera ng bayan. Doon po sa unrealized income po natin kaya hindi po tayo nakakapag-process ng ating mga papilya. Dahil apektado po talaga tayong lahat doon. Thank you very much, Mr. Presiding. Gawad Tinson, your recommend? Good morning. Tanong ko lang kay Trish, yung era ba natin na ngayon, tumaas o dumagdag? Nagbawas? Tumaas o nagbawas? Tanong ko lang, kung magkano era natin itong Yung pa rin kagawad, hindi naman nagtaas, yung pa rin, 21M pa rin. Ngayong Hindi, kasi nakalagay ito sa ating Next year. Next year, tataas. Kasi panibagong na yan. Panibagong taon. Oh. Panibagong taon. taon. Pero sa pa yun, January pa ang Yun kasi hanggang December, yun pa rin kung dumarating sa ating 21 yun pa rin. Next year, tataas. Additional lang po. Tataas po yung era natin next year pero parang 4 million lang po madadagdag. So 25 million lang po. 40 million a year po yung increase po. At yun po ay nakasama na rin po sa po natin ng budget po natin. Nakasama na po siya sa pag-appropriate po natin. Yung increase po ng era natin. Naka-incorporate na po siya. Thank you po. Sir, thank you. Yun lang yung follow-up natin sa presiding. Saan daw nakuha yung pagtaas? Kasi may tanong kanina, di ba? Bakit daw ay paubos na ngayon punto natin, tumaas na naman? Ang budget natin 20... Saan po galing? Ang budget natin 2024, 292 million plus. Ngayon, 316. So, masyadong mataas. Na-deficit na nga ng 23 million. Bakit tumaas pa? Hindi, Vice. Kasi ang deficit natin sa collection, sa local collection natin. Yung NTA natin, next year, tataas yan. Galing sa DBM ang nun. Tinatanong nga ilan ang taas. Accountant ka din, 4 million lang. Monthly. Oo. At kasi ang tumaas niya halos 40M sa isang taon. Pero halos mapupunta yun na lahat doon sa trans papasahod natin sa permanent tsaka elected officials. Nasa 95. Iniisip mo kasi yung master budget, yung first class natin yung kasama na yun, kaya nga tumaas yung era natin. Next year, yun na yun, sa taas na yun siya. Tumaas ng 40M isang taon. Pero halos mapunta siya lahat doon sa first class sa trans natin. Sandali lang, no? Ako nga.
Yung pagbabawas ninyo sa sanggunian, paano nyo i-distribute, paano nyo pag-distribute yung pagbabawas ng bawat department? Kasi ang sanggunian, ayon sa ating chief executive, ay bawasan pa kami ng 6 na tao. 10 lang yung dapat manatili. Si Sir HR po makakasagot po dyan, Vice. Kasi siya po yung dyan sa pagdating po sa personal matters po. Kasi na-inform lang natin ng opisina, ito po mga tao natin, trabaho na po sila eh. At saka gusto ko rin malaman dito, ang aming mga COS dito, may kontrata po hanggang December. Pero matanong ko rin sa opisina ba ng lahat ng department ay puro COS ba? Puro may kontrata ba lahat yung pag-ipunan nung sabing yung bawat opisina ay mayroong nakalaan kung magkano lang yung kanilang pasweldo sa kanilang job order. May kontrata ba lahat yun? Si HRD po makakasagot po dyan sa matter po na yung Vice. Pwede bang Yung po pumapasok po sa amin na payroll, may kontrata po yun. Pero po yung sa mga wala pang kontrata, kung meron man po dyan, hindi po namin alam kung sino pa po yung mga yun. Pwede bang punta nyo na si Sam? Pag hindi magsama, nandito yung police natin. Paristo natin doon. Mr. President, habang nag-aantay po tayo kay Hinsar, nabanggit po kanina na yung NTE, itong era natin, binago lang ng termino. So, nabanggit po kanina kasi mag-review kami ng budget siguro by next week. Nakasalang na po ito sa second reading. Nabanggit niyo po kanina na yung ating tinaas ng ating era ay almost 4 million lang. Hindi ko kasi makita-kita dito eh. Monthly. 4 million. Monthly po. Kaya siya naging 300. Kala ko a year. So, kaya po siya 300. Okay po yun. So, pangalawang tanong ko po, doon sa out of 23 million na annualize, ilan ang isusorder ng SB? Paano mag-distribute ng cash for expenses ng office based doon sa remaining fund? Ilan ang i-receive ng SB? Thank you po. Actually po, kung nakita nyo naman po siguro yung memo na po na pinalabas ko po na kung paano po binibreakdown po yung ating monthly IRA. 21 million po yung dumarating sa ating monthly. Naka-allocate po yan sa 20% development fund na may sarili pong bank account. 5% calamity fund na may sarili din pong bank account. Then yung sa GAD po natin 5% na naka-incorporate po siya doon sa general fund. Yung 1% LCPC na doon din po siya sa general fund. Yung 1% senior citizen na sa general fund din po. Ang almost natitira lang po sa general fund operation po natin is nasa 4.8 kung hindi po ako nagkakamali. And yung pong ating pangsweldo lang po sa ating mga COS po is nasa 3.8. So 1 million na lang po yung ating pinaghahati-hatian sa loob po ng ating munisipyo para po sa ating mga MOEs po. Yung 45% po doon is pangsweldo po natin, personal services po, and remittances po. Madam Accountant, ilan yung matitira sa SB? Yung ma-receive ng SB? Kung may matitira po sa SB, depende po yan po sa pasok po ng dokumento po sa amin. Nag-listing po kami na nakaraan kung nandun na po sa amin yung documents. Napansin niyo po may mga na-issue na rin po ng cheque. So, paano po namin madadetermine kung wala rin po kayo pinaprocess po na documents po? So, Madam Accountant, dapat bigyan mo kami ng talagang fixed na amount para alam namin kung ilan po ba talaga yung matitira sa amin at para yun po ang ma-utilize namin. Kasi hindi namin alam eh. Ma-assure po kasi napakarami pa po ng payables na pumapasok po sa opisina. Marami pa pong suppliers po na nakapila po. Hindi, ibig ko sabihin dito, Madam Accountant, paano yung po sa natin SB. paghahatian po yung isang milyon? Yung sa SB lang po. Parang ang hirap po ba nun? 1 milyon na lang po yun. Tapos
tayo po lahat is may mga expenses din po sa kanya-kanya opisina po. So, divided by siguro po yun sa department. Ganun po ba? So, dapat, madam, dapat... 18 departments po tayo. Kaya ako nag-withhold sana kayo ng pera dito sa amin. Dapat alam namin kung magkano yung matitira sa amin at para yun po ang pwede namin pagkasihin. Kasi wala kaming wala kaming specific na figure. Yun na nga po, yung kung matitira po para sa operation po ng buong munisipyo is 4.8, almost 4.8 million po. Ang 3.8 po doon is pang-sweldo pa po ng mga COS po natin. So, yung 1 million na lang po, yung paghahati-hatian po natin. So, may mga nakapila pa po mga voucher po sa opisina, sa treasury. So, paano po kaya gagawin kong hatian? Kaya nga yun ang gusto naming malaman, Madam Accountant. Magkano yung matitira sa amin para magamit po namin. Kasi blind kami. Thank you po, Mr. President. Mr. President. 55,000 na lang daw po sa competition ni Tres. Bawat opisina. Para sa MOA po natin. Papasok pa po dyan yung ating utilities, yung palengke po natin, yung water po natin. So, hindi po 1 million eksakto po yung ating mapaghahati-hatian. Mr. President, sa tingin ko, hindi po natin paghati-hatian. By ano po tayo? By branch. Executive branch. Sino ba under yun? Legislative branch. Hati by 2 lang. Alam naman natin, 3 branches lang tayo dito. Executive branch, sino ba yung under? Lahat ng department head under ng chief executive. Lahat ng legislative under ng vice mayor, 2 branch lang dito. Yun ang pagkati. Kasi dito naapektuhan yung legislative na hindi naman pwedeng pakialaman ng executive branch yan eh. Yung pagbabawas, anong pinasihan nyo? Nabawasan yung legislative ng ganong kalaking pondo ng 5%. Wala po sa batas ng natin na pwede kayong magbawas ng 5% ng memorandum order lang. Wala po yan. Malinaw po sa batas yung power and function natin. Ang tanong ko lang po kagawad, executive branch and legislative, tama po kayo doon. Pero ilan po ba yung nakaka-under sa executive branch? So kung ano po, sa legislative po is, kayo po mga kagawad, pero paano naman po yung sa executive branch? Kasi marami rin po kami mga heads na may mga pangangailangan din po yung bawat opisina. So, paano po natin hatiin sa dalawa yun? Parang hindi po siya equally divided eh. Hindi siya tamang hatian po. Saka sa totoo lang po, isang munisipyo po tayo, bakit po tayo maghahatian? Mr. President, hindi po. Yung executive, under lang lahat ng department head. Malinaw po yan. Legislative branch, vice mayor yung under lahat ng councilor at saka mga empleyado nito. Wala pong department na bawat department hati. 2 agency lang, executive dyan, legislative lang tayo dito. Lahat ng department head, malinaw po. Halimbawa, yung executive natin, gumastos ng sobra-sobra, maapektuhan yung legislative, kukunin yung pondo ng legislative na nagtipid. Hindi po ganun yun. Saka anong batas ang binasayan nyo para bawasan ng pondo yung executive ay legislative? Wala po kaming binawas po. Actually po is measure po yun para po ano po natin yung ating unrealized collection. Nasa budget operation manual po yun kagawad. Doon po naka-indicate na dapat magano po ng measure ang LGU kung paano po mako-cover up yung pong ating unrealized collection. Thank you. So, ibig sabihin yun, end of legislation pa rin. Dadaan dito sa sanggunian. Hindi pwedeng sabi ng executive, bawasan ng ganito. Wala po sa batas yan. Wala po, malinaw po. Wala po sa batas yung pagbabawas na yan. Mr. Presiding, ako muna kagawad. Thank you very much, Mr. Presiding. Ako, pananaw ko, Mr. Presiding, ha? Tama po yun, 3 po tayo dito ng executive, legislative, and judicial. Ano ba yun sa? Judiciary. Opo. Sa pondo po, alam po natin, ang pondo, ang nag-i-execute, di ba po? Yung ang legislative po, tayo po ang nag-approve ng mga budget, lahat mga resolution, So, all in all, we have an executive na magbabudget po sa ating buong munisipyo. Yun po yung pananaw ko, ha.
Kasi sa execute pa lang malalaman mo na, ma-accept mo na sa kwan mo na yung mag-execute po ng fund is executive. Di ba po? Pagdating po doon, tama kayo sabi ni accountant, may hatian dito, wala pong hatian dito. Nagkataon lang po na siyempre, yun po yung way ng ating executive, ng ating mayor, para may saayos yung pondo. Yun yung pananaw niya, yung pananaw ng body nung sa pinagmitingan nila. So, the executive is yun po yung mag-execute ng fund. Yun po yung pananaw ko, Mr. Presiding. Thank you very much po. Kagawad Mike? Meron kayo dito? Mr. Presiding, ako pananaw ko lang din. Tungkol dun sa unrealized tax na sinabi ni Treasurer po, ikisama po tayo doon pagka hindi tayo nakasingil. Kaya unawain na lang po natin. Doon naman sa separation of power na yun, doon lang po yun. Pag tayo po magbabudget, pagkatapos sila po nag-approve yung ating executive. Pagdating po doon sa pera o sa pondo, lahat po tayo apektado po talaga sa yung tax na hindi natin po na-realize. So, sana maunawaan natin. Wala po. Sabi, kulang na ang pangsweldo. Kung titignan natin ngayon, dumadagdag pa ang tao eh. So, wala lang yung sabi sa wala na ang pangsweldo, kaya magbawas na sa sanggunian, pero nagdadagdag pa rin tayo ng tao. Ano bang ibig sabihin nun? Inaipit na yung sanggunian kung kasi ako ang naghahawak ng sanggunian ba yan? Yun nga, Mr. Padagdag lang, ano ang basihan nila para magbawas? Saan po sa batas na pwede silang magbawas ng ganun? Kagawad, wala naman po kami binawas sa pondo ninyo. Yun po ay napag-usapan na may mag-withheld, di ba? Kasi alangan namang yun nga, yung sa problema natin sa unrealized collection, alangan namang executive lang ang sasagot lahat. Eh, ang sanggunian, kasama naman sa isang munisipyo. Napag-usapan naman natin, di ba, na mag-withheld. Thank you. Pero, mag-withheld sino nag-issue, di ba, si Mayor lang? Wala po yan, hindi niya po pwedeng i-issue ng memorandum order. Pwede ba siyang issue ng withheld ito na ganito? Wala po yan, meron ba yan sa batas na sabi ni Mayor, mag-withheld kayo ng 5%. Ang pagkaalam po sa ng memorandum, halimbawa, foundation natin, memorandum si order na Christmas party, half nila yung pasok. Pero yung mag-withheld ng pondo, wala po yan sa power niya na magbawas ng withheld ng 5%. Parang alam ko po, ang sanggunian wala namang withheld ng 5%, maliban doon sa nauna na pampasahod natin. Hindi mo, wala, di ba? Wala hindi mo matandaan. Noong mga budget hearing tayo 2023, sabi ni Mayor, as is lang lahat ng mga budget. Pero nung pa-approvean yung budget ng sanggunian, kinaltasan nyo ng 2.2 million. Yung po withheld na yan, para naman sa increase natin yun, di ba? Nag-increase tayo nakaraan. Doon naman napunta yung lahat. Yun na nga, na-marter na yung sanggunian, binawasan na ninyo ng 2.2 million. Yun po. Tapos yun, bawas, kasama na pa rin itong sa sa bawas. withheld ng MOE, wala na po kami Pwede nyo na lang alisin lahat yung budget na yan para sa sanggunian, para wala na tayong away. Diba? Tulad po ngayon, 2025, alisin na ninyo lahat yung pasweldo ng mga job order ng COEs para wala tayong problema. Ha? Kasi napakalaki, 2.2 million ang nabawas budget 2024 noong previous 2023 budget. Kaya ngayon ang naging problema natin. Ito na bakit ko kanina. Wala na pang sweldo, pero makita mo dyan, bagong mukha na naman, magdagdag pa rin. Ano bang, saan ba tayo maniwala doon na para lang pang sweldo, pero sige pa rin tayo hire na tao. Yun na, sa amin po kasi kung ano lang yung kontrata dumadaan sa amin at may pondo, doon lang kami pumipirma. Pero yung sa mga bagong nakikita nyo, wala po kaming alam dyan. Tulad ng tanong ko kanina, yun bang hinandaan ninyo lahat ng mga na empleyado natin, yan ba ay may kontrata sila? Ay baka yung iba, wala pa hanggang ngayong kontrata, pero pinaglaanan na ninyo ng pondo sila. Hindi naman po kayo pwede maglananggat walang job order. Yun naman ay nantay namin. Kahit itanong nyo po sa EDSAR, pag walang kontrata, wala po yan na hindi siya bilang as empleyado ng munisipyo.
ibig yung sabihin, lahat yung sabihin ni accountant kanina na party-party na bawat department, yun ba yung mga may kontrata lahat yun? Meron po yun. Yung sa amin, halos hanggang December na lahat. Halos lahat naman po ng opisina may kontrata na. Ilang taong nabawas doon sa opisina mo? Na may kontrata? Walang nabawas sa akin. So, yun, wala nabawas. Sa'yo, accountant, ilan na nabawas doon sa mga may kontrata? Sa amin po, wala po nabawas kasi po si Marcel Soteya lumipat po ng budget. Ang isa ko po ang staff, si Remy Angrande, is nanganak. So magbabawas pa po ako. Kulangan na po yung manpower po ng office ko po. Thank you po. Sa'yo, Tres, ilan na nabawas? May kontrata? Ay, wala pong kontrata na yun. Yun ang sinasabi ko eh. Dito sa Mulian, may kontrata po itong December. Ha? Ibig sabihin, pinaglalaanan pa ninyo yung mga job order na walang kontrata? Parang hindi yata maganda. Ha? Siguro kung ito ay ang pira, paglalaanan natin, puro may mga kontrata, siguro may makatwiran pa yung gano'n. Pero kung pati yung wala pang kontrata, na job order, pinaglalaanan natin na masweldohan pa sila. Paano itong mga may kontrata na? Siguro kailangan lahat ng opisina ay obligate na ganito, tawag nito, alamin natin kung ilan bang ilang empleyado na COEs sa bawat opisina para malaman natin kung hanggang saan ba yung kapirahan na paghandaan natin na masweldohan sila. Gagawin ka lang? Thank you po, Mr. President. Nabanggit po yung kontrata, no, Bob? Alin po ba yung mauna? Yung magtrabaho muna yung tao o mag-issue muna ng kontrata? Ano? Dapat po, kontrata po muna bago po papapasukin ng mga empleyado po. Correct po At may kayo pondo. dyan. Correct po kayo dyan. Opo. Kasi hindi po tayo mag-hire ng tao na walang corresponding funds, di po ba? Pero sa nakikita po namin sa ngayon, Mr. Presiding, nauna muna magtrabaho yung tao. 3 buwan nagtatrabaho, ipapasunod yung kontrata. So makikita naman po siguro sa pitsa ng di ba yung kontrata po nila ay nakanotarize? So papaano natin i-antedate yung ganyan? Kasi doon pa lang, nagkakaroon na tayo ng violation eh. Pagkalap ko muna, i-hire mo yung tao, pa-ipirmahin mo ng kontrata, mag-ipirma po doon sa notary public, saka po siya mag-start ng trabaho. Hindi yung nagtrabaho na ng ilang buwan bago yung kontrata. Tama po ba ako, Madam? Tama po yun, Kagawad. Sa amin po kasi, hindi po namin malaman kung sino pa po yung mga bagong pasok dito na walang mga kontrata, na mga walang pondo. Ang point ko po is, pag pumasok po ang payroll sa amin, ano yan, bago po July. July din po yung naka-notarize po dun eh. July 1 din po. So, pagdating sa amin, yung kontrata niya, maayos po. So, hindi ko po alam kung may mga pinapapasok pa po sila na wala pa pong kontrata at wala pa pong mga pondo. Yan din po, makakasagot po talaga niyan is si HR po. Kasi matagal na rin po pinag-uusapan yung bagay na yan. Si HR din po talaga makakasagot. So noted po, Madam Accountant, na pumasok siya ng July, tapos nagkabahaw pa siya, kailan nyo natanggap yung kontrata na July din. So ibig sabihin po doon, parang nauna talagang nagkabahaw yung tao, pero antitik yung kontrata, tama po ba? So sa makatuwid, yung notary public pala nagagawa niyan, magkakaroon din po ng violation kasi ninotarize niya yung July 4, samantalang pinapapirma sa kanya, ninotarize niya hapit sa July 4 na ang yung actual pala ay September o August. So dapat ma-check po natin yan, Madam Accountant, kasi medyo may nakikita akong isang problema. Thank you po, Mr. Accountant. Noted po yung Kagawad. Yun po talaga yung pagpasok kasi sa amin is July 1 din po yung naka-notarize. So, tingin ko nga rin po, bakit kung may mga notary public po na tumatanggap ng ganun. So, dapat din yun. Hindi nila tinotolerate po.
So, Madam Presiding, total nagbabasa pa po kayo. Medyo ano lang to, pampalubat, loob lang. Kami ho ba, maliban doon sa aming bonus na, may matatanggap po kami kahit dagdag na bonus kahit kunti. Medyo po habang nagbabasa po si Presiding. Kasi medyo na-stress tayo eh. Baka dito hindi po tayo may stress. Thank you po. Yun din po yung gusto namin na magkaroon po ng additional bonus kung may parating po na guidelines po mula sa DBM. Ang tinitingnan po namin is possible po yung SRI po natin. So, kasi meron din po kami na checks dun sa ano namin. Kaya yun din po yung isang reason po na medyo na ano po tayo ng ating ano po, para din po makabigay din po tayo ng ano po natin. So, binabudget-budget lang po natin, yung kaperahan po natin talaga. So, yun po yun siya. Kung dati po may CNE tayo, ayun po ang wala na talaga. So, sana Madam, alam ko may mga ano pa tayo, may mga project pa tayong hindi yata na-bid at aabutin pa siya ng election ban. Pwedeng ipon-ipunin muna natin. Kausapin na lang si Mayor. Hindi po natin magagalaw kasi 20% po yun kagawad. Opo. Sorry po. 20% po. Continuing nga pala. Thank you. Ma'am Alice, dito ba sa mga gumagawa ng payroll dito sa mga COEs, job order, kayo bang gumagawa o HR ang gumagawa na payroll? Pagdating po sa COS sa job order po, ang HR po ang gumagawa sa taas po. Sine-check na lang po namin yung computation po nila, yung mga DTRs po nila. So sila po yung gumagawa po, pati po sa mga kontrata po. Ang problema wala si Mr. Pukayan. Imbitahan natin sa Monday. Madam Secretary, imbitahan natin si HR sa Monday. At yan ha? O ano yun ulit, puntahan doon para matapos na ito. Habang nalito pa yung yes, busy. Yan, thank you very much ulit. Ano lang, November 18, pagkatapos po na hindi na, pero yung mga ginastusan na namin before 18 na nag-meeting, ibalik lang po namin sa inyo ma'am yung voucher kasi pinabalik daw ninyo nung nakaraan. Yung sa Liga, yung meal and snacks at saka yung sa uniforme natin. September pa po, September 25. Thank you. Opo, pakibalik na lang po kagawad. Wala lang kay ma'am. Thank you po. Kasi yung sinasabi nilang bawasan tayo bawasan ng 6 na COEs natin dito. Hindi namin alam kung sino tanggalin dito na 6. Si HR na lang siguro magtanggal kung sino tanggalin niya. Na 6. Hindi siya pwede magtanggal. Kayo po ang head dito ng ano. Kayo lang po ang may karapatang magtanggal ng COS. Wala na pong iba. Siya basta't may pundo, gawan niya po ng sahod. Ipapunta sa accountant, basta napunta sa budget at may pundo. Wala po siyang karapatan na magtanggal. Kayo lang po dito sa opisina ng Sangguniang ang pwedeng makapagtanggal ng lahat ng COS. Vice Mayor lang po. Kasi kung tanggalin yung 6, di tanggalin mo na lang lahat. Kung ako. Kasi iyak yung 6, 10 yung natutuwa. Mula 35 yan sila, naging 16 na lang. Ngayon alisin na naman yung 6, 10 na lang natira. Baka next year, ubos na. No? Dahil di pa natin nakikita yung budget ng Sangguniang. Kung kinapo na lahat yan. Okay lang kung kapunin nyo. 6 na buwan na rin lang ako magtitiis, di ba? Kasi kahit gustuin ko pa, iba ng tinakbuhan ko mayor na eh. Kung matalo man ako, ay nga na. At least sa Sangguniang, wala na ako dito, wala na akong pananagutan sa Sangguniang. Gagawin ka lang. Siguro pwede nating lambigin po yung yung 3 head of office. Kasi ako may nakikita akong paraan kung possible. Kasi yung aming grabbing expenses is
72,000 pa ako eh. Ngayon, susunduhan natin yung, hindi pa tayo nagtanggal, Mr. Presiding, ng 6 as of November. So may 1 month lang po na sinasabing tatanggalin. So, doon po sa 70. 2 buwan. Okay, kahit 2 buwan po, Mr. Presiding, baka pwedeng yung travel na lang namin, hindi na kami mag-travel. Kasi yun naman ang usapan natin budget eh, na tanggalin yung traveling expenses namin. Ang kailangan na po dito, mapasunduhan lang yung tao namin. Kasi ako 72,000, Kagawad Chua 72, si Osani 72. So, kita namin, pwedeng takpan. So, huwag na sanang galawin yung aming pampasahod sa tao. Kasi kawawa naman po yung tao. Pa December, magiging malungkot po yung tao eh. So, at saka may kontrata po yan. So, may pundo, may kontrata. Yung aming traveling funds na lang siguro, pwedeng kaltasin na lang lahat. Kasi sa akin, Kagawad, wala namang problema. Kasi ang October, alam ko na-obligate ko na rin yung payroll na October. Ang di ko lang kasi alam, si Sir Doy at saka si Mayor kung anong pinag-usapan nila tungkol doon sa job order, wala kasi kami alam na tatanggalin. Pero okay naman po sa inyo. Kasi yun ang nakikita nating dahilan. Yung travel ng amount na gano'n. So, November, December na lang rin naman, bakit 6 na taon tanggalin pa? Tama po. Ang sa amin kasi hindi lang namin kung ano yung pinag-usapan ng dalawa. Kaya kailangan dito sana siya para tama po yun. Huwag na natin pakinitan yung mga job order kasi kawawa din talaga. Parang kaiba naman kasi natatanggalin mo ang November, nagtrabaho na yung mga yan eh. Tama. So yun lang din siguro solusyon natin ha. Thank you po. Tapos Kagawad yung sa binabanggit po ka na SRI, antay lang po tayo ng guidelines galing sa BBM. Naghahanap na rin ako ng savings eh. Pero ang alam ko, ibabalik din yan namin dito through supplemental. Okay po, thank you po. Maraming salamat po. Thank you. Sige kung payagan natin yung sa Good morning, Isar. So, nandito na po si Kitsan. Pakiulit lang yung katanungan para sa kanya. Kagod ka lang? Yung sa DO po. Salamat, Doy na lang. Doy, yung pakiusap kasi nung nag-usap po tayo, kasama po tayo natin si Budget, na kasi pinipilit ng executive na tanggalin talaga yung 6. So kung titingnan po natin, nakakontrata po yun eh. Nakakontrata siya. Ibig sabihin may pundo. At nakikita po namin kung talagang hindi mapigilan, pwede kaming mag-swap ng pundo kasi hindi na rin kami makapag-reimburse ng aming traveling expenses. So, ang nakikita po namin, para hindi lang po matanggal yung 6 na ito kasi kawawa din naman po talaga, para papasko. Malulungkot sila, tayo masaya. Halos yung mga bonus na natin, yung iba hindi na natin maabil. Baka pwede yung traveling expenses na lang po namin kasi kagaya po sa amin. Sa akin may 72,000 pa ako, si Arsani may 72,000, si Nora Bonchua may 72,000. Ay kasyang-kasya doon sa 6 na pwedeng tatanggalin. So, kung titingnan po natin, kulang-kulang 200,000 yung savings namin. Sa 4 lang yan nakagawad ha. Pero kung idadagdag pa yung ibang kagawad, mas malaki po. Sana huwag na tanggalin yung aming empleyado, tanggalan na lang po kami ng traveling expenses para masaya namin yung aming mga empleyado. So thank you po, Mr. Presiding. Okay. Meron pa, dagdag ko, no? Doon sa paggagawa ng payroll, ayon kay accountant kanina, Mr. Bukayan, ay kayo sa opisina niyo ang gumagawa ng payroll. Diba? Okay? So, gawa ninyo ng payroll yung kompleto 16. So, kung hindi man ma-approve yan, basta gawin nyo 16. Wala akong tatanggalin eh. Pero kung ipilit nyo tatanggalin, kayo magtanggal ng 6 na yun. Itirap mo siya, Mr. President, itirap mo na para hindi mawala yung nabanggit ko rin. Pwede po ba yun, Mr. Itzar, na i-retain yung 6 na empleyado namin, huwag kayong magtanggal. Hindi kami magtatanggal ng mga empleyado kasi nakakontrata po yan. Yung aming traveling expenses na lang ang ipalit po na, iswap na po namin.
Pwede ho ba yun? Granted ba? Request granted? Good morning po, Honorable Espigalan at Honorable Vice Mayor Acoy. Doon po sa unang tanong po, ay kagagalan muna tayo, Vice. Actually po, ang lagi po inuulit-ulit ng local finance, dito po sila lang. Kasi po ang pinanggalingan po ng buong kwento na ito, ang mga unrealized na income. Na kung saan po, ang lokal na sanggunian ay naging part ng paghihimay-himay ng mga budget last this year. Ano po? So, ang punto naman dito na kung bakit na kailangan magbawas ng dami ng job order dahil po hindi na-realize po yung income. So, ang punto po doon na unang pinag-usapan, magiging part yung sanggunian. Kasi po actually, pinag-usapan dito ng GO ay 203. So doon po sa tanong na kung pwede ba, hindi po ako ang taong dapat makasagot ng gano'n kasi po sa HR lang po kami gagawad. Opo. Wala po sa akin ang authority to kung magsabi na po pwede o hindi. Opo. So sino sa apat ang pwedeng sumagot? Kasi yung tatlo pumayag na kanina eh. Kasi yun ang pinakaparaan natin para hindi masaktan, hindi malungkot yung 6 na empleyado. Hindi balik malungkot yung 4 na kagawad o may kasama pa kaming ibang kagawad na itagdag yung kanilang savings doon para sa 6 na empleyado. So, yung tatlo po, Mr. Rizal, pumayag na po. Possible. Ikaw na lang po ang iniintay namin. Ayos po, actually po kagawad, logically speaking po, pwede naman po kasi ang pinag-usapan ito, pira lang naman eh. Opo. I-offset, parang sort of offsetting yung requirement na pundo. At in so far na, in principle po, pumayag local finance sa gano'n na pwede. Kung sa term po na pwede naman. Kasi po, pira ang pinag-uusapan dito, yung babalansin sa bandang ibaba. Pero kami po, sa part ng EDSA, pagagawa po kami ng mga papel. And hanggang doon na po kami. Kung sa mga technicalities po, beyond our na po yun. So for the record, Mr. Presiding, pwede. Request granted. Sakto ba? Doy? Tama. Actually po, sa akin po, hindi po ako sabi na granted o ano, kasi wala po sa level namin yun. Sino po pwedeng sumagot ng yung definite? Yung kung po pwede o hindi. Yung pag-iusap ni Kagawad ng kanina. Tanong ko lang po muna kay HR. Sino po ba dapat magtanggal ng 6 na tao ng Vice Mayor's Office po, ng Sangguniang Bayan po? Ito po, wala po ito sa politika po. Yung kung ano na po ba yung realidad po na dapat nating malaman po ngayon? Sino po ba may karapatan? Hindi po ba ang nakapirma po sa contract of service ng Sangguniang Bayan is si Vice Mayor po? Tama po? So siya po yung may karapatan po na magtanggal po ng 6. Kasi hindi po rin po namin po alam yung kwento ng 6 na tatanggalin. So kung ano yung sinasabi po ng mga kagawad, yung pakiusap po nila na hindi na sila mag-ano ng travel nila, huwag na lang po natin tanggalin yung 6 na yun. Dahil sabi ko nga, ay sa amin, siyempre magpapasko nga naman. Saka nag-service rendered na po sila noong November. Kung magtatanggal tayo November, December, paano po yung pinasok nila ng November po? So yun lang po yung point ko din po. Kasi kawawa din po talaga sila. Siyempre magpapasko. Alam naman po natin yung pagkapasko kailangan po natin ng kaperahan. So kung tayo nga po nangangailangan, how much more po sila? So yung pong 6 na yan, hindi po namin talaga alam kung anong kwento po. So doon naman sa ating computation ng limit natin, papasok pa naman siya doon, Sir Doy, sa 3.8 po natin na limit ng pasweldo. So, ano po? Hindi po namin alam kasi po yung 6 na dapat tanggalin po ng Sangguniang Bayan po eh. So, yun po. Ano po ba? So, sa madaling salita, Doy, okay ka na sa paliwanag ni ano. Kasi kung hindi ka pa agree, may susunod akong tanong sa'yo. Pero kung agree ka na, okay na ako. Agree o disagree? Wala pa ako sa agree o disagree kasi po kami po taga-plus na kami ng papel. Doon po sa tanong ni Mama Alice po, yung sa tanong niya po, gusto ko balikan konti. Na kung sino ang nag-apirma doon, siyempre, papir po yun, nakita naman nila kapapirma doon si Vice Mayor Marcito si Acoy on the part of the Sanggunian. Sa lokal naman po na lahat na po ng tanggapan doon, siyempre si Mayor Abdusorio. Ang akin lang po ito kasi po ganito, nag-usap po yung local finance nakaraan, para pong ni-racial promotion na po namin, yung sa 203 kasi po, tama naman po sabi ni Mama Alice na ang punto po ito magtanggal po ng 2 million na general services per month.
So, total po namin, nasa around 209 katao. Interrupt po, Doy. Interrupt pa. Kasi si accountant na po ang nagsasabi, pasok po siya doon sa budget. Dinig na dinig po yun. So, ang gusto ko lang po malaman, kung agree po kayo. Pero pag disagree kayo, ang tanong po, sino ang magtatanggal ng tao ng sanggunian? Kasi hindi siya pwedeng tanggalin ng local chief executive eh. So, doon po sa... agree mo daw, disagree? Hindi po ako mag-direct na sagot ang agree disagree kasi wala po sa level namin yun. Kasi pag ilan po kami, hindi naman po kayo mag-suggest kay Vice or kay Mayor na kung sinong tao ang dapat i-retain o tanggalin. Doon naman po sa sinabi ni Ma'am Alice, very clear naman po na kung pira ang pinag-uusapan, pasok na sa doon sa threshold na 3.8 million per month. So, lalong-lalo po doon sa kung sinong tao ang dapat tanggalin na 6, wala na po sa kapayaran po natin yun bilang HR. So, ibig sabihin doy, pasok yung 6 bis sa doon sa budget. Sa competition po ni Ma'am Alice po. So, walang tatanggalin. Salamat. Kami po natanggap pa po kami ng papel sa HR. Natanggap po wala po kami ng papel. Doon po sa kung paano yun magiging next move, wala pa po sa ngayon. Okay, so, siguro dagdag lang kasi sabi kanina ng mga nakaupo sa harap, HR yung tagagawa ng kanilang payroll. Siguro gawin ng HR tapos kung talagang walang pondo, bala na yung budget doon magano po walang pondo. Tapos si accountant kung yung pasok na 5 araw lang, bala trabaho na lang yun, kanya-kanyang functional. Parang hindi tayo problema kung walang pondo, di permanent sa narsin. Ganun lang. Para hindi po tayo problema kasi yung pagtatanggal, sino nga magtatanggal? Yung Vice Mayor pa rin pag dito sa opisina. Kasi kung yung trabaho natin, pasukan ng iba, sabi nga ni Madam Alice ka na, wag na tayo mamulitika. Pag sabi ni Chief Executive, ito kailangan tanggalin kasi ganito, wag po, doon lang po tayo, dito po tayo department head, yung kami elected, 3 taon lang po kami dito. Hindi po tayo magsasama ng matagal tayo, dito tayo, kung wala na po kaming mandato ng taong bayan, wala na po kami dito. Kaya po invite namin kayo in aid of legislation lang para sa kabuti. Kung minsan minsan yung boses ko kasi minsan taga malakas kahit hindi po ako ganun. Malakas po talaga yung boses ko kaya nagiging ako ng pasensya kung napapatawa po namin kayo. Aid of legislation lang po yun para mapaganda yung takbo ng ating bayan. Yun lang po. Nagawa na kamay? Meron kang duktong? Nakikita ko, Mr. Presiding, na ito si Sir Dudoy, kung titignan mo kung saan siya naka-under siya ng sila mag-chief executive na makuha. So, yung sinasabi nyo naman na kailangan pa rin ba yung daan sa inyo, sir? Kasi kung hindi dapat wala lang yung local chief. Actually po, yung tendency po kagawad Johan na yung paggagawa ng payroll tulad ng datong case kasi medyo masakit komplikado ito kasi napapag-usapan. Pwede naman po gagawa ng payroll yung lokal na sanggunian, hindi sa budget. Kami po, nagkocontrol lang po kami. Wala naman po, ang payroll ay nasa around, say for example, 150. Sige, 150 po. Paano na po ang budget doon? Ang local finance po natin. Kasi po, sa totoo lang po guys, at honorable SB members, kung i-forward po sa amin yung 16 yung staff ng sanggunian, talaga pong magduka na lang po kami kasi mayroon nga pong prior na pinag-usapan. Pero, kung mamalapatin po ng sanggunian na ipag-prepare ng 16, dito na rin mismo gagawin, wala naman po, magdukuto na lang po kami sa HR kung magkano po yung amount. Pala na po yung dadaanan ng papel na mga signatories po. Kami nang gagawa ng payroll? Fully biased ko yun kasi kung dadaan sa amin yung 16, siyempre, isasan ko yung mga sa kay Mirab. Ito kasi meron siyang kwan. Pero, wala naman kung sino pipirma doon si Mirab. So, nasa inyo na po yun. Wala naman kami karapatan na magtanggal kung sino yung 6 na yun, Vice Kaya nga, gawing 16 yung aming COEs, aming empleyado. Bahala na si budget kung firma niya o hindi. Kami naman nakakaalam dito kung anong aming gagawin namin i-budget. Sige. Thank you, Mr. President. Kasi meron sinasabi kanina yung mga travel. Kasi sa amin meron pa rin Pwede ako magkamali, meron pa rin kami travel. Hilingin ko lang din sana kung pwedeng gamitin naman yung travel ng 4 sabi na kagawad.
Sa amin dapat sana, pwede rin. Para parehas tayo. Di ba sinabi na ni accountant kanina hanggang November 18 lang? Kaya Pag lumampas doon, hindi na pwede. Lumampas na nga ito, Mr. Presiding. Lampas na ito, ano na tayo ngayon? December Kaya na. nga hindi na pwede magamit. So bakit pwede ito? Pwede ito ngayon. Bakit pwede natin gamitin? Di ba naman ito pang sweldo naman? Ay, pang sweldo, hindi pang sweldo rin sa amin. Di ba ganun lang naman yan? Ay, di paglaban ninyo. Hindi, Mr. President. Usapan natin ito eh. Usapan natin ito kasi sa inyong level naman po, kami nakanda naman din. Kaya sa pagdating doon sa ganun, sana parehas man din po. Na kung pwede pong gamitin, pwede rin naman sa amin sana. Okay, sa inyo yan, na mag-apila kayo kung hindi pwede. Pero yung apat dito na si Kagawad Timson, Kagawad Galan, Kagawad Bernardo, Kagawad Chua, ay nag-giveaway na sila yung tag 72,000 nila ay ano na nila yun, giveaway na. Pero sa inyo, kung ayaw ninyo, di apila kayo. Kung sinong mga SB na mag-apila ng kanyang travel. Kasi more or less, baka hindi na rin magamit yung sa amin eh. Ganon din ang clubs. Ganon na talaga na mangyayari. Ay, ito tapos sa iba, pwedeng gamitin. Yun naman ang ano doon. Kaya sana, pare-pares lang, patay-patay lang sana. Basta ang request ko, gawin nila payroll 16. Bahala si budget kung pirma niya o hindi. Mag-note ka doon, anong budget, kung ano, kung ayaw mo. Kagawad na yung gamitin na ibibigyan mo rin pampasali. Hindi po, hindi pa pasali sa pagbibigay. Oo. Kasi gusto ko magamit yung sa akin. O sa amin naman din. Kasi problema na kami dito wala kaming dito, wala kaming representative dito, doon naka-payroll sa amin. Kaya hirap din talaga kami. Wala man lang mag-entertain dito ng mga Kagawad, paulit-ulit na lang po natin sinasabi na malaki po yung unrealized collection natin. Yung pang-sweldo lang po sana kino-consider natin para doon sa 6 na matatanggal po. Inaano po natin na kawawa naman po sila magpapasko. So yung travel po talaga hanggang before November 18 po, tatanggapin po namin. Kami po kasi may gusto rin kami ipasok. At pare-pareho man doon tayo pong nag-aano ng mga tao rito. Kami may mga gusto rin kami ipasok ng mga tao. Nga lang, hindi na makapasok sa amin. Dahil hindi kami hindi kami entitled dito magpapasok ng tao. Ano lang ho, attended naman din para sa amin, travel ni Kagawad Hermain, halimbawa, bakit gano'n naman? Sila, pwede. Gano'n po. Sa amin, wala, hindi pwede. Gano'n. Hindi pa pare-pares-paresan nila natin, pwede. Kagawad, ibig po sabihin, may papasok ka po mga tao ba? December 2 na po ngayon. May ano na po ba? Bakit hindi ba pwede magpapasok? Pwede naman po. Pero gaano po karami papapasukin po? Kasi nga po may problema nga po tayo sa kaperahan ngayon. Ganun lang. Ganun lang sana. Mr. Presiding. Ilan lang yung pwede. Sige. Itanong ko lang kay Sir doon kanina. Sabi mo yung 6, depende kami yung dadaan pa kay Mayor yung 6 na dito sa Sangguniang. Bakit dadaan pa kay Mayor yung kung payagan pa ni Mayor o hindi? Bernard, thank you very much po. Ito lang po, ito lang po sasabihin ko na kung ang papadala po ng lokal na Sangguniang na DTRI 16, Hermano po ni Vice, kinalikan po natin 16 yun. Tatak po sa mga signatories, bahala na po sila. Tama yun. Thank you po. Mr. President, pumatapos tayo, yung 4 na kagawad po, yung travel niya, for the record, ibigay sa pansweldo ng ating 6 na job holder. So, yung iba dyan, pwede naman nilang tipirin, hindi kasama yung 4, pero nag-declare po si Kagawad Jorda, yung kanyang travel din, idadagdag din po. So, 5 na po kami. Thank you po, Mr. President. Yeah. Yes, Kagawad Hermain. Sa amin po, pwede rin sana magamit. Yun lang. I-take din, pare-pares. Kung pwede gamitin doon sa iba, pwede rin sa amin. Kasi may papasok din kami. Kung may kontrata na. Yung. Hindi ka na pwede magpapasok, what? Hindi ka na. Wala sa power natin yan. Hindi, Mr. Presiding. As Sangguniang Bayan. Sino po ba may power dito? Executive at saka legislative. Sino ba ang legislative? Sino ang legislative, Mr. Presiding? Yung head ay si Vice Mayor. Yung head lang. Pero hindi naman siya, kaya nga tayo dito as body. Legislative body ang tawag sa atin dito. Hindi mo pwedeng sabihin walang power sa kagawad dito? Yung power natin dito lang sa misa. Paglabas lahat, wala na po. Kaya nga po, nandito nga po tayo sa ating lamisa. Kaya nga nung di-discuss tayo dito. Alam po.
Okay, so meron galan, meron pa? Okay na po, Mr. President. Yun lang din siguro yung nabanggit ko kaya. So, agree naman si Dudoy. 16 na job order ang ipipero. Kanya bahala na si budget. Pag nakarating sa kanya, bahala naman siya accountant pag nakarating. Sige, thank you po, Mr. President. Maraming salamat po. Yung sa paggawa pala ng payroll, kailangan naman pa rin kasi Tama yun, siya nang gagawa. Tapos, ang ano yung lang naman doon, yung usapan nila ni Chief Executive tungkol doon sa anim. Pag napapayag niya naman si Mayor Tito, wala na rin problema doon. Ipaliwanag niya lang na gano'n ang mangyari doon sa dalawang. Kasi nakatrabaho na yung tao, wala lang tatanggalin mo pa. At may ano naman, may pamalit naman na travel na doon sa, sabi niya accountant, napasok ka na doon sa computation. Okay. So, Iski, anong masabi mo? Good morning, everyone. So, ang pinakaunang question ko bago po yung sa topic natin na last. Kasi yung fund po, gusto ko lang po linawin ha, wala po akong ano dito sa kung ano man po yung. Ang question ko lang po is, pag sa travel po, personal travel ay, kunwari po, yung PCL and yung sa mga SK Federation Week po, within November 18, tama lang po. By doon lang po pwedeng, okay. So, kung hindi na po namin magagamit yung travel, so pwede po siya i-allocate sa ibang, like yung sabi niyo po, pangsweldo ng ibang empleyado. Okay lang po yun. Hindi po. Ang sa kanila kasi ay pang ano lang doon, kumbaga pangpangga lang doon sa MOE ng wages ng anim. So, kung kasi ang binibigyan natin ng solusyon, yung anim. Wala na nga cash backup. Paano kung lahat ng travel nyo, ikuha pa ninyo ng empleyado? Wala na nga pera. Hindi po ako magpapasok ng empleyado. Wala po akong ano doon. Ang akin lang po is, kung pwede naman po, i-share yung fund namin. So, why not po kasi sa akin po, malaki pa po yung fund. Kasi kung di na rin po magagamit para sa travel. So, gano'n na lang din po. Katulad po sa ibang SB member bank. Sabihin si SK, di naman kanyang budget. So, okay lang po. Sa tunong ng panalita kanya gagawin Darmain, gusto niya magpapasok din siya ng kanyang tao. Oo, kasi maraming, marami po talaga kasi na gusto pumasok. Ay kung sabi nila may available na pundo, hindi po available po kasi sa akin. Hindi pundo, yung pera. Yung pera po, baka mayroon pa po. Hindi ko pa rin alam, pero pakiramdam ko mayroon pa akong travel din Ang pinag-usapan kasi dito, yung existing na tao na hindi na dapat ma-discarrel pa. Pero kung bago pa lang tayo papasok, ibang usapan yun. Ayan na nga po, yung problema doon, pundo naman doon para pang sweldo Di ba? So, ako pa pwede, may pangsweldo rin naman. Opo, kagawad. May pondo. Ang pondo po talaga, nandyan. Ang problema natin, cash backup. Kasi tayo po ngayon ay dependent tayo sa IRA. Sa NPA, yun na, IRA. So, ang ginagawan po ng paraan, yung anim na dapat itatanggalin. So, yun na lang ang ginagawa ng paraan. Basta ako po, favor na lang po ako sa kung ano po yung majority na mag-share po ng fund para sa ibang empleyado. Yun lang po. Okay, meron pa? Pero, IBC? Kasi ito, magtagal pa tayo dito, wala kang merenda I think it was Frederick. Baka pwede lang malaman kung yung November at December ay magkakano talaga yung pupwedeng salary nung anim para makita natin na baka yung apat pa lang ay sobra-sobra na at nag-endorse si Iski, mag-endorse pa kami. Kung sa tinating kasi kung 70, 72, 180. Yes, Vice, thank you very much po. Yung sa anim po, napakasimple na po yung sumada doon. Yung sa anim, naman po ay 54,000 lang yun. So kung 2 buwan po, ang pinag-uusapan natin dito ay 108,000. Yan lang po siya. 9,000 times 6 times 2. 108,000. Opo, yan lang po siya. Ayun, sige. Thank you, Mr. Ferry. Kasi yung nga,
unfair din kasi sa amin, mamaya lalabas pala ng pintuan. Merit na nilang 4 yung lalabas. Sasabihin na lang, si Kapitang si SB, hindi man na talaga concern sa amin, ligid ng bulik na para i-donate, divert into wages yung PAB namin na hindi na rin lang namin mapapakinabangan until the end of this year. So, hindi naman siguro siya maging savings or maging continuing na dagdag doon sa travel namin. Kasi sabi nga, baka pwedeng i-request, sasabihin din sana as wages, yung hini naming 90,000 na na-approve dito sa supplemental, kinukulit ako ng mga kapitan na intended ko na kung barangay sana, kung nasaan na raw yun, sinungaling daw ako, sinabi ko na sa kanila before, although na pinapaliwanag ko, pero parang hindi masyadong maniwala sila na yun na sana yung para ang sana nila is mag-travel na kasama yung liga ng mga barangay. Baka pwede mong ma-priority lang na ma-reconsider para matuwa naman yung mga kapitan para masaya rin sana. Kung po pwede, maliban po doon sa mga remaining travel namin na meron pa namang budget from the Liga. ABC, may budget. Sabi nga ni Tris, walang cash backup. Kaya kahit anong i-rate pa natin doon, maliban doon sa 6 na empleyado natin, doon wala na talaga. Siyempre wala na cash backup. Mr. President, baka may consider nila. Siguro sila yung pwedeng taong magsagot doon sa... siguro maglabi ka na kay Mayor. Si Mayor na doon, mag-sentensya. Kung pwede pa. Bakit natin kay Mayor, Mr. Presiding? Sige. Kasi we are under nga ng legislative, Mr. Presiding. So, turo natin ito kay Mayor. Dito talaga kami mag-apila sa inyo po. Kung sa akin, siyempre wala nga cash backup eh. Kaya lang dito sa Pangsweldo, mayroong 3.8 million. Kaya nga, sasagutin ko po, para saan po yung 90,000 na yun? Travel po ba? Kung 8 to barangay po yun, meron po yun. Bibigay po talaga sa kanya-kanya barangay 10,000. Pero kung yan po i-travel, definitely po, hindi na po talaga. Official time lang po talaga. Saka kung meron na po mga nag-giveaway din ng mga departments po na mas importante kasana yung kanilang mga activity, kinancel na rin po nila. So, yun po talaga. So, pangunawa lang po sa bawat isa po ang hangad natin at makakalagpas din po tayo sa December na to. Kaya yung direct na yung hinahabol namin doon sana magbigyan. Wala pagbigyan yung iba. Nangyari na sa amin, wala na kami. Ang sinusolusyonan po natin kagawad, yung pong 6 na nandito na existing na po. Sige po. Sa opisina ko, yung aking training and seminar, 100,000. Yung aking annual dues sa Vice News League, 100,000. Hindi ko rin nagamit po yun. Sa sobrang antipid eh. Diba? Na mayroon tayong pinaglalaanan sana itong last na assembly meeting. Wala na. Ano nang nangyari? Okay? So, wala na. Wala na kayong tatanungin sa kanila. So, wala na. Sino mag-go-pura dyan? Okay. Siguro thank you sa ating mga bisita. Huwag kayo po magsawa. In end of legislation lang po yun. So, wala na rin. Mag-move to adjourn our regular session. Okay, session may move. Second din. Regular session for the session may adjourn.